Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Dito umaangal ang China, lalo na yung kanilang spokesperson na si Jun Jakul ay talagang nagpalabas ng press release na dapat hindi gagawin ng Pilipinas ang ganitong pagbili ng napakaraming missiles from India. At hindi lang yan, dumating na sa atin ang 20 F-16 ng Amerika, instead na yung South Korean jet fighters ang bibilin, ay dito na tayo sa Amerika kasi may discount pa. Kasi nga yan ay medyo old model ng F-16 eh. Pero ang F-16 fighter jets ay ano talaga yan, formidable at battle tested ang mga yan. Made in America eh. Lockheed Martins ang gumawa niyan. Kaya ito ang video courtesy sa atin ni John Rips. Makikita natin dito ang puwersa ng Indo-Pacific, dala, hatid ng Amerika dahil sa pagprotekta nito ng freedom of navigation sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na dito sa tinatawag na WPS o South China Sea. Narito ang video ni John Rips, atin panoorin. Dahil sa isinagawang military drills ng China sa paligid ng Taiwan, kung saan nagpakita ito ng malakas na puwersa upang takutin ang Taiwan, sinabi ng Amerika na patataasin ito ang deployment ng mga puwersa sa rehiyon, kabilang ang mga submarine, strategic bombers, naval vessels at mga espesyal na puwersa mula sa US Army at US Marine Corps. Hindi lang Taiwan ang tutulungan ng Amerika dahil layo ng Amerika na palakasin din ang Pilipinas na pangunahing kaalyado nito sa Indo-Pacific matapos aprubahan ng Amerika ang potensyal na pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas para sa malaking pag-upgrade ng Philippine Air Force. Ngunit matapos ang anunsyong ito, abay pinuna na naman ng China ang pagbili ng Pilipinas ng mga F-16 fighter jets sa Amerika. Anong version naman kaya ng F-16 ang bibilhin ng Pilipinas? Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa isinagawa ng China na isang malaking military drills kung saan pinalibutan nito ang Taiwan na nagdulot ng pagka-alerto ng mga militar ng Taiwan, iniulat ng Washington Post sa isang classified internal guidance memo na inayos muli ng kalihim ng depensa ng US na si Pete Hegseth ang diskarte sa militar ng Amerika upang tumuon sa pagpigil sa China dahil sa mga bantang pag-agaw nito sa Taiwan. Parehong tinukoy ng Administrasyong Trump at dating Administrasyong Biden na ang China bilang isang pinakamalaking banta sa Amerika, kaya't nanawagan ito sa mga militar na maging handa na hadlangan ang digmaan sa Pasipiko. Inayos ni Hegseth ang mga pagbabago sa malawak na istruktura ng mga militar ng US at ire-redirect ang focus nito sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, saan ba kayo papanig? Sakaling totoong ang China ay superpower na kalebel na daw siya ng Amerika, ayon sa kanyang panaginip ay kalebel na daw sila ng Amerika, na kung saan kayang level yun, baka level negative 2. Dito ay talagang pinalabas na rin ng Amerika ang kanilang kakayanan sa Indo-Pacific, kasi ang teknik ng China ay panggugulat, pananakot. Ito yung tinatawag na wolf warrior mentality or strategy. Ibig sabihin yung talagang tatakutin ka sa ulong, tatakutin ka sa kahul ng mga wolf, pero walang ano yan, tinatawag nga yan na paper dragon eh. Yung China, papel na dragon, mukhang dragon lang pero papel. Dito sa Indo-Pacific ay checkmate na sila eh. Kasi sa South Korea mayroong US bases dyan, sa Japan napakarami, 7 yata ka US bases sa Japan, and then sa Taiwan meron din, Guam meron din, lahat ng island chain in the Indo-Pacific. Yun ang first line of defense ng Amerika. Bago makapasok ang Chinese forces sa Amerika, ay dapat talunin nila itong island chain na kabilang dyan ng Pilipinas, Guam, Palau, Marianas, ano pa ba? Of course, Japan, yung mga isla dyan, meron diyang US bases hanggang South Korea.
Kaya Vietnam na lang yata eh. Ang Vietnam ngayon ay nililigawan na rin ng Amerika para magtayo doon ng mga US bases. At kapag ano na pati Vietnam ay meron ng US bases, wala na. Tapos na, di ba? Uwi na. Ano pa bang gagawing gera? Napalibutan na eh. Kung ikaw ay napalibutan na, huwag ka nang lalaban pa. Talo ka dyan kapag napalibutan ka. Ito yung kasabihan na only the fool rush in. Only the fool rush in. Yung mga gago lang, mga baliw, ang nagmamadali. Nagmamadali. Alam naman nila na kahit sa ekonomiya, bagsak na sila. Wala na silang kakayahang mag-produce pa ng mga munition na marami. Kasi wala na nga bagsak ng ekonomiya. Saan sila kukuha ng igawa ng mga armas at ng ammunitions? Ammunitions ang mauubos diyan eh. Ang Amerika ay naku, sobrang munition. Kaya nga pati Ukraine ay nagpapadala doon ng mga gamit pang gera. Ang Amerika, mga bala, ammunition, rifles, kanyon, tangke de gera, aeroplano, lahat nandun sa Ukraine. Kaya sobra ang stock ng Amerika na pandigma na mga ammunitions, arsenal, mga ganyan. Ang China dahil lugmok na sa ekonomiya ngayon, ay wala na, hindi na yan tatagal kapag nagkagyera. Isang taon lang sila o 6 months, ubos na. Tulad sa Russia, di ba? Nanghingi ng Russia ng mga bala sa kanyon galing sa North Korea. Pati sundalo, nanghingi na rin ang Russia galing sa North Korea. Kaya ganun ang mangyayari sa China, parang North Korea siya na nandun sa Russia. Itong island chain na ito, dito lang tapos ng ang China. Kaya nga, meron tayong video pangalawa dito. Video clips ito ng mga Amerikano na nagsasabi na kaya ng China ang Six Front War. Six Front War, ibig sabihin, 6 ang kalaban. Ano ba yung mga 6 na bansa dyan? Kasama tayo dyan. So, nandyan ang Japan, South Korea, Taiwan, Amerika, Philippines. 6. Meron yata dyan sa kung hindi sa Indonesia, Malaysia, meron isang US bases dyan sa island chain. Kaya wala. Talagang mali ang gagawin ng China kapag lulusob siya sa Taiwan. Sabi ng Amerika, we're not fooling around, we're not joking, we're not kidding. Yun ang sabi ng Amerika. Kahit si Biden noon, di ba nagsabi si Biden na mabilis daw. Ang pag-atake nila ay ng Amerika kapag umatake mabilis at napaka-epektibo nito. Parang parang dumaan yung buhawi, di ba? Kapag umatake ang Amerika dahil sa kanilang mga stealth bomber, 1 oras pa lang tapos ka na, hands up na. Ganun, kabilis mga kababayan. Alright, patuloy tayo dito kay John Reps, video courtesy ng ating ka-vlogger tungkol sa itong nangyayari ngayon sa Indo-Pacific, sa Amerika, sa Taiwan at sa Pilipinas. Ang mga bagong diskarte sa denial defense ng Pentagon para sa Taiwan ay kinabibilangan ng pagtaas ng deployment ng mga submarine nito, strategic bombers, unmanned naval vessels at mga spesyal na puwersa mula sa Army at US Marine Corps. Nanawagan din ang plano para sa pagpapalakas ng pagtatanggol sa mga instalasyong militar ng Amerika sa Indo-Pacific, pag-imbak ng mga supply at pagpapahusay ng logistik. Hindi lang Taiwan ang tutulungan ng Amerika, kundi maging ang Pilipinas, kung saan inaprubahan ng Amerika ang potensyal na pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Layo ng Amerika na palakasin ang Pilipinas na pangunahing kaalyado nito sa Indo-Pacific. Tutulungan ng Amerika ang malaking pag-upgrade ng Philippine Air Force sa bansa. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng US Defense Security Cooperation Agency o DSCA na ang iminungkahing pagbebenta ng mga F-16 fighter jets sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng tinatayang 5.58 billion US dollars. Ayan mga kababayan na, 5.58 million dollars times 57
57. Ano bang lalabas dyan? Palagay ko, bilyonis eh. Ang lalabas. Bilyon pesos. Saan tayo kukuha na naman yan? Diba? Kasi sa India ay meron na tayong acquisition. Bibili tayo ng 9 batteries of BrahMos and Akashi missile mid-range capabilities. Ang Akash missiles ng India ay mas matindi yan kaysa BrahMos. Kung ang BrahMos ay natatakot na ang China doon dahil sa BrahMos, grabe yung ano nila, sigaw noon nang bumili tayo ng BrahMos sa India. Talagang bumabaha ang ang kanilang mga protesta sa kanilang mga channel, Chinese channel. Ay dapat tanggalin yung mga Chinese channel sa YouTube eh. Kasi ang YouTube ay American platform yan. Tapos ginagamit din ng China sa kanilang propaganda. Kaya dapat kapag nalaman ng Amerika na Chinese channel yan, ginagamit ng komunista, tanggalin yan sa YouTube. Gumawa sila ng sariling YouTube nila. Tingnan natin kung mayroong manonood. Kaya itong $5.58 million na pagbinta ng Amerika, 20 units ito ng 20 jet fighters. At yan ay mura na yan, nabigay ni Donald Trump dahil sa parang surplus lang yan eh. Kasi yan ay second hand, hindi yan bago. Pero yan ay ginagamit pa ngayon ng Amerika. At battle tested ang mga yan. Kompleto yan ng avionics, yung mga kagamitan na computerized. Kaya napakamahal. Yung sa South Korea ay parang ang quality nun ay parang China lang din eh. Kaya dito na tayo sa battle tested. F-16 ito eh. American made by Lockheed Martins. Ang kumpanyang kinokopya ng China. Ang China kumukopya din ng yung 6th generation fighter jets ng Amerika na NGAD, yung NGAD. Kinukopya ng China pero sa China ay umuusok. Ibig sabihin yung kanilang kalidad ng fuel ay parang diesel kasi umuusok eh. Nakakita na ba kayo ng jet fighters na umuusok? Mga kababayan? Oo nga. Makopya nila ang itsura ng NGAD fighter ng Amerika pero ang laman noon, ang artificial intelligence noon ay hindi nila alam. Ang kargada noon ng mga armas ay hindi rin nila alam. Yung itsura lang kasi nakikita sa YouTube eh. Kaya sa forma lang kinopya nila. Pero pagdating sa giyera ay naku, hindi yan baka paglipad sa sabog eh. Saka yung mga submarino nila ay purmang submarino lang yan. Pagtatagal yan sa dagat, sa sabog yan o baka maputol at malunod lahat ng crew, di ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Tulad ng South Korea, diyan pa lamang ang submarino sa dalampasigan ay wala na eh, sira na. North Korea pala yung nagtesting sila. Okay, so napakagandang balita. 20 F-16 fighter jets binenta lang sa atin ng $5.58 million. Magtapyas na naman si PBBM ng kanyang mga ginto. Mahal-mahal na ngayon ang ginto. Kanina bumili ako ng 5 grams na maliit na parang SIM card lang ang laki. 33,000 na. Grabe. Yan ang maganda ngayon mga kababayan. Kapag may pera kayo, bili-bili kayo konti ng mga gold. Kasi sa susunod na panahon yung ating, lalo na pagkatapos nitong nitong World War III. World reset kasi yan. Ang World War III ay isa yan sa paraan para ma-reset ang sanlibutan, ma-reset ang standards. At pagkatapos daw nitong World War III ay ma-reset na ang lahat ng denomination. So gagamit na ng ginto dahil yung mga pera, yung mga papel ay toilet paper na lang yan. Tinatawag yan na fiat money. Kaya kailangan natin ng silver at gold. Yun na yung gagamitin na naman na currency in the future after kapag nangyari, sana hindi mangyari itong World War III. World reset ang purpose ng gera na yan. Pinag-usapan na yan ng mga world leader. Parang drama lang yan eh. Pero alam nila, nagtatawagan yan sa mga telepono eh.
At may dahilan ang giyera. Mayroong dahilan. World reset ng currency. Kasi ang ano ngayon ay hindi kasi klaro. Maraming pera ang China pero printa ng printa, wala silang backup gold. Ang Amerika ang pinakamaraming backup gold ngayon. Yung ibang bansa din, printa ng printa din. Lalo na yung mga scammer na bansa, di ba? Doon sa Africa, printa ng printa sila sa Africa, wala silang gold eh. Ang lumustay sa gold ng Africa, napakaraming gold ng Africa at diamond. Pero ang kumuha ng kanilang minerals ay mga Chinese. Kaya nga ngayon sa Angola or Angola sa Africa ay nagkagulo, lahat ng inchik doon sinisipa ng mga mamamayan. Walang makalabas na inchik sa daan. Kasi grabe ang ginawa ng mga Chinese doon. Lalo na sa mga mina, sa mga minahan. Hindi nila binigay yung tamang share sa Angola, sa gobyerno. Kung sa tao pa, nire-rape nila ang Angola ng China. Inubos yung lahat ng mga minerals doon, grabe. Kaya yun ang ano ngayon eh. Trending na balita pero hindi sa atin dumating eh. Sa Angola, sa Africa. Alright, so patuloy tayo sa video courtesy ni John Reps. Ang anunsyong ito ay dumating wala pang isang linggo matapos bumisita si Hegseth sa Pilipinas, ang kanyang unang paglalakbay sa Asia bilang hepe ng depensa, kung saan sinabi niyang papahusayin ng Amerika ang alyansang militar nito sa Pilipinas dahil nilalayo nitong muling itatag ang deterrence upang kontrahin ang pagsalakay ng China sa mga maliliit na bansa sa rehiyon ng Indo-Pacific. Matagal nang gusto ng Amerika na magkaroon ng Pilipinas ng F-16 fighter jets upang makasabay umano ang mga Air Force ng Pilipinas sa mga Air Force ng Amerika na nagpapatakbo ng mga F-16. Dahil bukod sa bilis ay mahusay ito sa maneuver at subok na ito sa mga labanan. Ngunit tinanggihan niya noon ng Pilipinas dahil sa masyado daw umano itong mahal. Ito, tumanggi noon ng Pilipinas dahil si Digong pang presidente noon. Ayaw ni Digong na magkaroon tayo ng modernong mga jet fighters kasi magagalit ang China kay Digong. Kaya wala, hindi bumili si Digong. Kung bumili lang ay yung pinaka wasak na klaseng mga second hand surplus na eroplano. Ewan ko lang kung bumili si Digong noon. Magagalit si Xi Jinping eh. Kaya hindi bumili si Digong. Sabi ni Digong, mahal yan. Ay talagang mahal yan kasi hindi yan nagpapalabas ng pera si Digong. Kasi nga binubulsa nila. Si PBBM katulad nito at sa India merong acquisition si PBBM na kung sa peso ay alos aabot din ng trilyones. Saan makukuha ng trilyones? Wala na tayong budget eh. Meron kasing gagawing national budget para sa 2026 at napakalaking yan. Budget sa Pilipinas. Pero itong mga bibilhin ngayon na yung gagastusin sa taong 2025 ay kunin yan doon sa GAA budget natin ng 2025. Hindi pwedeng mangutang na naman. Kaya yung mga binili ngayon na bago ni PBBM, lalo na itong F-16, 20 ka units at 9 batteries of BrahMos plus Akash hypersonic missiles ng India. Lahat yan siguro ay aabot yan ng kung sa piso baka aabot yan ng 7 trillion. Saan ba kukuha niya ng Pilipinas? Kaya marami ang nagsabi na tinapyasan ni PBBM yung kanyang mga gold bars. Interest lang yan interest lang yan ang gold bars sa Switzerland, sabi ng mga nakakaalam. Sa World Bank, meron din. Interest lang yan. Mga kababayan, sa tagal-tagal ba naman ang gold? Ang ginto ng mga Marcos ayon sa mga teorya, sa conspiracy, ang nagpapaikot ng ekonomiya ng mundo. Yung ginto ng Marcos noon na talagang napakarami. Kasi nga, ang pagdala sa Amerika ay bumagsak pa nga yung isang helicopter daw dahil sa bigat. Halos 2 araw na binubuhat yung mga gold bars sakay ng mga eroplano
papuntang Amerika. Kaya sa Fort Knox, sigurado ako ay merong mga Marcos Gold. Kaya ang Amerika ay talagang napakalaking gold deposit or gold reserves sa kanilang Federal Gold Reserve. Okay, so skip na tayo, punta tayo dito sa pangalawang video clips natin. Ito yung nandito si yung mukhang sinilas na spokesperson ng China. Pakinggan muna natin kung ano na naman ang sasabihin nito. Makabili lang tayo ng jet fighters, magagalit sila. Anong pakialam nila? Nagpalipad nga sila ng rocket dito, bumagsak sa atin ang ang ibang parte ng rocket. Tayo bibili lang ng magagalit sila. Tayo binagsakan na nga tayo ng debris ng kanilang rocket, sumabog pa. Tapos hindi man lang tayo nagalit. Sobra naman yan. Sobrang bait naman ng Pilipinas. Kaya dito magagalit sila, jet fighters to Pangtapat ito sa mga jet fighters ng China na purma lang ang maganda, umuusok. Okay, pakinggan nga natin tong spokesperson ng China. Jets. Matapos i-anunsyo ng US Defense Security Cooperation Agency na nagkasundo na ang Amerika at Pilipinas para sa F-16, abay pinuna na naman ito ng China. Sinabi ni Foreign Minister spokesperson Goh Jiakun kahapon na ang kooperasyong militar sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay hindi dapat makakasira umano sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ginawa ni Goh ang pahayag sa isang press conference sa Beijing bilang tugon sa tanong ng media tungkol sa pagbebenta ng Amerika ng F-16 fighter jet sa Pilipinas. Ogag talaga tong China, mga kabayan. Okay, so ito na yung sinabi ko na pangalawang video clip natin, courtesy sa atin ng mga American vloggers. So ito ang karugtong ito sa topic ni John Reps. Yung ating kanina binigyan ng reaksyon, ito yung karugtong niyan. Kaya lang ay English ito, kaya atin na lang ito intindihin ng mabuti, mga kababayan. Ito ang video, atin panoorin. Something big is happening in the Indo-Pacific, and it's shaking Beijing to the core. The United States, South Korea, Japan, Taiwan, the Philippines, and India are no longer just regional powers. They're rapidly transforming into a unified deterrent force. Ayan, so ang ibig pala sabihin nitong 6 front war na kalaban ito ng China, 6 na bansa ito. Kasama na pala dyan ng India. So India, Philippines, South Korea, Japan, Amerika. Ano ba yung isa? Australia yata. Kaya ba yan ng Japan? Ano sa tingin nyo? Kaya ba yan ng China? Mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kaya ba nila? Isa Japan nga lang Noong World War II, di ba? Pinagtulong-tulungan natin ang Japan sa buong Asia. Hindi natin kaya ang Japan sa buong Asia. Hanggang tumulong ang Amerika, binomba ang Japan, di ba? Hinulugan lang ng 2 atomic bomb, hindi tapos. So ganun din yung mangyari sa China kapag sumobra na, ay talagang hulugan niya ng pinakamalaking nuclear bomb sa mundo ng Amerika. Kasi sa totoo lang, hindi sa China, hindi rin sa Russia ang napakalaking atomic bomb or nuclear bomb, nasa Amerika. At ang tanging makapagdala lang niyan ay napakalaking tinatawag na stealth B-2 bomber ng Amerika. So merong 6 na B-2 Spirit bomber ng Amerika na nandun lang yan sa atmosphere. Hindi yan ma-detect kasi sobrang layo. Tapos ihuhulog lang yung by gravity. Hindi ma-detect yung mga bomba kasi nga hindi yun nagliliyab ang walang heat signature ang mga bomba na yan kasi hinuhulog lang yan using gravity. Walang yan, hindi kasi yan galing sa lupa na kailangan ng fuel para lilipad. Ihuhulog lang kasi yan galing doon sa atmosphere. Kaya alam naman natin na ang gravity ay talagang
babagsak kung ano man ang nasa itaas dahil sa gravity. Kaya pagtatama sa lupa ay parang meteor na tumama. Yung mga bomba pero nuclear yun ha. Yun ang dapat katakutan ng China. Kasi ang capabilities nila ay kalahati lang yan sa Amerika, yan ang totoo niyan. Marami silang sundalo pero mga lampa naman yan, mga lampayatot. Walang mga trabaho yan eh, hindi katulad sa atin na dumadaan tayo sa mabibigat na trabaho. Sila wala, ang kinakain niya noodles lang palagi. Tapos mga artificial foods pa, walang bitamina. Kaya yung mga katawan niyan, mga lampayatot. Yung nakita niyo sa mga video, yun ay mga aktor, pinipili lang yun. Pinipili yung mga magagandang katawan, pinapakita para sabihin na grabe pala ang mga warrior ng China, no? Wala, iyak yan. Kahit nga sa border ng India, yung nag-aaway sila doon, iyakan ng mga inchik na na sundalo sa mga India, sa mga Indian. Dahil mga lampayatot nga. Okay, kaya itong nasa video ngayon, makikita natin, ganito ang pagprepara talaga ng Amerika kung matuloy man itong banta ng China. Kasi sabi ng China sa mga leak na mga documents sa giyera ay 2027 daw nila aatakihin ang Taiwan kasi gumagawa pa sila ngayon ng maraming ammunitions para kahit abutin ng 3 taon ng giyera ay meron pa silang mga ammunitions. So 2027 isang taon na lang eh. Isang taon mahigit. Pero ang Taiwan ngayon, preparado na, kompleto na yan. Meron na silang mga bagong jet fighters, 5th generation. Ganon din ang Japan, kaya binibigay na sa atin ng mga lumang mga lumang battleships, eroplano, binibigay na sa atin ng Japan. Kung binenta man yan ay surplus lang na pagbenta, murang-mura talaga. Kasi ang Japan ngayon nag-allocate silang napakalaking budget in the history of Japan para sa giyera. Mas malaki pa sa World War II. Kasi naghanda sila eh. Kasi itong China ay nagpapasiklab kasi. Dapat hindi nagpapasiklab. Ngayon ang Japan naghanda na eh. Alam nyo ba na ang Japan ay ika-4 na superpower sa military sa buong mundo? Ngayon, pang-4 sila kaya napaka niyan. Baka maulit yung history ng World War II eh. Baka iiyak na naman yung mga inchik na yan. Alam naman natin na warrior mentality talaga ang mga Hapon. Sila yung mga samurai, sila yung mga ninja. At totoong nangyayari yung mga history na yan. Hindi katulad sa China na gawa-gawa lang yung mga kung fu nila eh. Wala naman talagang ganong mga power yung mga Shaolin monks. Kita natin yan. Ordinaryo lang yan. Pinapalaki lang nila sa movies para sabihin na malakas sila. Pero actually, Sick Man of Asia, the Yellow Man, are the Chinese. Yung si Bruce Lee, hindi kasi yung Chinese, yun ay half German. Kaya kakaiba ang muscles, kakaiba ang lakas ni Bruce Lee. Hindi yun inchik. Sinasabi nila, inchik daw si Bruce Lee. Ang papa noon, ang father ang inchik, ang mama ay German. Kaya hindi yung pure na Chinese. Kaya kakaiba ang katawan ni Bruce Lee. Itong mga Chinese, kaya nga pinagsisipaan na sa Angola ngayon eh. At yung mga doon, mga kumpanya sa Angola, sa Africa. Halimbawa, kumpanya ng cellphone. Pinapasok na ng mga tao doon. Dahil nga sa galit sila sa mga inchik. Sobrang pang-aapi eh. Dapat yan ang gawin dito. Para makatikim naman. Diba? Sobrang pang-aapi. Ibinubuli pa naman tayo. And then ngayon nabibili tayo ng mga modernong armas na at least ay makaganti rin tayo, di ba? Ay talagang makaganti tayo kasi yung mga mid-range missiles, aabot yun sa China kapag diyan sa Palawan dinideploy. At balak ni BBM, bibili din tayo ng isang nuclear submarine galing sa Amerika.
At kumpletos ni kantos na tayo sa mga eroplano. Black Hawk helicopters, meron na tayo, bigay ng Amerika. 18 Warthog, tinatawag na tangkidigira ng himpapawid, ay napakarami sa Pilipinas na. Nasa 20 ka Warthog. Support, support jet fighters para sa yung giyera sa lupa. Grabe, marami na tayo, punong-puno na tayo ng galing sa Amerika. Araw-araw dumaong yan sa Subic, merong palaging karga ang mga Hercules na transport. Yan yung nagtatransport ng mga malalaking eroplano. Kinakarga doon kahit 4 na tangke-digera kakasya sa isang Hercules. Kaya noong Desert Storm sa Iraq, panahon ni Saddam Hussein, pagising ni Saddam, nandyan na yung mga tangke-digera sa diserto. Igaling yun sa eroplano. Nagtaka ang mga Arabo saan, ang mga Iraqis saan galing itong mga tangke-digera na ito. Grabe talaga ang Amerika kapag nag-operate, ay very swift and effective at tatapusin ka agad sa ilang araw lamang. Alright, tapusin na natin ng video courtesy sa atin ng ating mga ka-vloggers. What brought them together? China's relentless military moves, its aggressive expansion in the South China Sea, and its muscle flexing around Taiwan. This isn't some Cold War nostalgia. It's a fast-forming security architecture designed to keep the region free, stable, and rules-based. And guess what? Beijing is watching closely because it knows it can't fight on all fronts at once. The numbers don't lie. In just one day in January 2025, China deployed 41 military aircraft and several warships around Taiwan, blatantly crossing the median line, a red line, diplomatically speaking. The message was clear. We can surround you, but Taipei didn't stand alone. Within hours, Japan scrambled jets, the US Navy repositioned assets in the Philippine Sea, and India quietly increased surveillance near the Strait of Malacca. This wasn't coincidence, it was coalition instinct, the kind of instinct that now defines this powerful six-nation alignment. Let's zoom into the Philippines for a second, because what's happening here is historic. Under EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, the U.S. now has access to 9 military sites across the archipelago, including strategic bases in northern Luzon and Palawan, literally on China's doorstep. And Washington's not playing around. They've already poured over $82 million into infrastructure, radar, and logistics. For many Filipinos, this rekindled alliance isn't about siding with a superpower. It's about protecting the West Philippine Sea, defending sovereignty, and finally having backup in a neighborhood getting increasingly hostile. Meanwhile, India is rewriting its own playbook. The Modi government has begun a massive weapons purge, eliminating all Chinese-made components from their defense platforms. Why? Trust and technology. India knows that Beijing sees tech dependency as a strategic backdoor. Instead, New Delhi is doubling down on joint projects with the US, Japan, and France. And while their partnership with the Quad remains diplomatic on paper, on the ground, it's more serious than ever. And let me begin by saying that we're all committed to ensure a free and open Indo-Pacific. War games in the Indian Ocean, new missile deployments near Ladakh, satellite sharing. It's clear, India's preparing for a long-haul rivalry with China. Over in Japan and South Korea, the era of hesitation is over. Ayan, so mga kababayan, di ba mayroong grupo na BRICS? Yun yung Brazil, Russia, India, China at ano ba yung S? Nakalimutan ko. So yung BRICS kasama doon ng India, yun ang parang kalaban ng Allied Forces. Kapag Allied Forces, ito na yung US, Great Britain, Australia, New Zealand, kasama na diyan ng NATO. Kaya itong Japan nga pala nadagdag sa Allied Forces Noong World War II, kalaban natin yan. Ngayon, allied na natin. Ngayon, ang India pala ay hindi na nakipag-allied sa China in terms of new technology in war. Sa panggera na technology, ay ang collaboration ng India ay ang Japan at US. Kaya dihado na kaagad ang China dito, lalo na
may mga isla sa India sa malapit sa ating Pacific, sa South Pacific, na meron na palang deployment ng mga modernong missiles ang India. Kasi nga matagal na pala na rival itong India. Mga contender ito na mga superpower. Ang India kasi ay isa yan sa oldest civilization in the world. Pangalawa ang Egypt. And then pangatlo ang China sa Asia. Ang Amerika at saka Great Britain ay bago lang yan. Noong kapanahonan ng Century BC, before Christ era, yun nga yung tatlong early civilization in the world. Kaya walang question, ang India ay isang superpower noong historical period. Pero pagdating ng Amerika sa modern time, pagdating ng Great Britain, ng France, ay sila na yung mga superpower. Ang France ay hindi pa natin yan pinag-usapan ha, pero ang France ay kaalyado yan ng Great Britain, kaalyado ng Amerika. At moderno ang mga gamit ng France na panggera, battle-tested din. Pero doon yon sa NATO, kapag nagkagera diyan sa Russia versus NATO, ay lagot sila sa France kasi napakatindi ng mga eroplano ng France. Ngayon balik tayo dito sa India at saka China, magka-rival pala to. Kaya India pa lamang at saka Japan, talo na ang China diyan. Plus nandiyan pa ang Taiwan at South Korea, ay lalong talo. Nandito pa tayo, di ba? Kahit tirador lang tsaka ang armas natin, kanyon na kawayan, ay pwede na yan, di ba? Alam niyo ba mga kababayan, na sikat yung ating shotgun noong World War II? Yung tinatawag na, ano bang tawag doon na shotgun? Yung sumpak. Sikat na sikat sa Amerika yan ngayon eh. Maraming ang gumagawa sa YouTube. Yung tubo lang pero yung bala ay totoong bala ng shotgun. Yun palang pinang-ambush natin noon sa mga Hapon eh. World War II, and then kapag naagaw natin ang armas ng Hapon, ay meron na tayong magandang armas. Yun ang ating innovation noon ng Pilipino. Kasi wala tayong armas, gumawa tayo ng mga shotgun na gawa lamang sa tubo. Yun yung sumpak na ginagamit ng mga taga-Tondo noon. Pero ginamit pala yan ng World War II ng Filipino guerrilla kasi nga kulang sa armas ang mga Pilipino. At ang nagturo sa kanila sa paggawa niyan ay isang American soldier. Amerikano pa rin ang nagturo sa kanila niyan. Kaya pagdating ng totoong giyera sa guerrilla warfare, kapag aatake ang mga insik sa atin dito sa Pilipinas, kapag aakyat sila, habulin tayo sa bundok, papasok sila sa kuweba, malalagot talaga sila dahil marunong tayong gumawa ng mga traps na gawa sa kawayan, mga traps na panghuli ng mga baboy damo. Kaya malalagot talaga sila kapag papasok sila sa kagubatan. Ay hindi lang sila tuklawin ng ahas, ng alimatok, kundi lagot sila sa ating mga traps na yan ang talaga ng Pilipino. Sanay tayong gumawa niyan. Guerrilla warfare yan. Kaya itong gera na ito, mauwi ito sa Cold War katulad ng nangyari sa 1980s Cold War. Kaya nga meron tayong Subic Bay na American base dahil yun sa banta pa rin ng China noon na aatake sa Amerika. Matagal na yan na plano ng China, pero hindi talaga sila magagalaw kasi inuunahan sila ng Amerika. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa ating video na 6 Front War at bakit nagagalit ang China kapag makabili tayo ng modernong armas, missiles at mga jet fighters? Bakit sila magagalit? Tayo hindi naman tayo nakialam kung anong imbensyon nila, di ba? Ang dami nga nilang nuclear warheads eh. Tayo wala. Tapos matatakot sila.
Okay, pag-comment sa ating comment section mga kababayan, at sa mga bago pa lamang kabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa amin. Hanggang sa muli, maraming salamat.